Inakala ng lahat na hindi na matatapos pa ang paghahari-harian nitong si Annie hanggang sa maling tao ang kanyang isinumpa, makapangyarihang mangkukulam din na katulad niya ang tumapos sa kanya. Ito ang totoong kwento ng nakakatakot na mahika. Itong si Annie Palmer ay pinanganak sa bansa ng Haiti. Nang kabataan nito ay naging masagana at maayos naman ang naging buhay nito. Ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang kung ano man ang kanyang ninanais. At dahil unika iha, sanay ito na sa kanya lagi ang mata ng mga magulang niya. Ngunit mapaglaro ang tadhana, maiging kumalat ang misteryosong sakit sa pamayanan. Hindi nagtagal, maging sa mansyon ng mga magulang ni Annie, nararamdaman na ang bagsik ng salot. Kinuha ng sakit na yellow fever ang parehong magulang nito. Nilulupog pa siya noon ng dalamhati. Sumabog pa ang sikreto na pinakakatago-tago ng kanyang magulang sa kanya. Baon na sa utang pala ang pamilya nila. Kaya naman ang yaman na dapat ay mapupunta sa kanya upang mabuhay siya ay lahat na wala na. At dahil wala na ang lahat, niwala na siya. Nabubong na masisilungan. Mula sa Haiti, lumipat si Anne sa Jamaica kung saan isang matandang babae ang tila ba nahabag sa kinasasadlakan niya. Inampun siya nito at inaruga. Ang matandang babae palang ito ay bihasa sa kapangyarihan na itim. Isa ito na mambabarang. Lumaking isang napakagandang dilag itong si Anne. Naiiba siya dahil galing siya sa mga pinakamayayamang mga aristokrata. Makinis ito at maputi. Talaga naman na nakabibighani. Sa kagandahang ito, naakit ang mayamang asyendero na si John Palmer, ang may-ari ng plantasyon at ang mansyon na tinatawag nila na ang Rose Hall. Muli si Anne ay nasa tugatog. Pakiramdam nito ay muling naibalik niya ang nasirang karangalan ng kanyang buong pamilya. Kumalat ng maigi ang usap-usapan na ginayuma nitong si Anne si John. Ngunit wala namang naniniwala dahil nga wala sa itsura nito ang maging masama. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang tunay nitong kulay. Kung anong pinuti ng kutis ni Annie ay siya namang ikinaitim ng kanyang budhi. Pinagmamalupitan niya ang mga alipin sa kanilang hasyenda. Lahat ng tao sa plantasyon ay labis ang takot sa kanya. Nariyan na kung hindi niya nagustuhan ang kape o ang tsaa na itinimpla para sa kanya, ay siguradong kahit bagong kulo pa ito ay ibubuhos niya ito sa alipin niya. Napakabait ng asendero na si John. Kaya naman lahat sila ay kinagigiliwan siya. Kahit ang kanyang mga alipin, labis-labis kung siya ay galangin. Ngunit sa tuwing pupurihin ito ang alipin, lalo na kung ito ay babae, siguradong kasunod nito na mararanasan nila ang kalupitan nitong si Annie. Ayaw na ayaw nito na may tinitingnan o kahit sulyapan man lamang ang kanyang asawa. Kailangan ang lahat-lahat ay sa kanya. Literal pati ang buong atensyon ng asawa niya. Nang minsan ay maabutan ng kanyang mister na si John na maigi niyang pinagmamalupitan ang isa sa mga alipin. Pinagsabihan niya ito na wag niya na ito na uulitin. Minasama ito ni Annie. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagising pa itong si John. Lumabas na ito ay inatake sa puso habang natutulog. Ngunit ang kakaiba ay may lumalabas na mga insekto sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Binaliwala ito ng mga otoridad. Sa isip-isip nila baka dahil nga na nasa plantasyon si Ginoong John Palmer ay nagtatrabaho at doon siya ay madalas na mamalagi. Baka sa damit nito ay may mga kumapit na kung ano-ano mga insekto. Ngunit iba ang hinala ng mga alipin ng mga Palmer. Makalipas ang isang linggo matapos na maihatid sa huling hantungan si John, isa-isang pinatawag ni Annie ang mga lalaki na mga alipin. Pinapila niya sila at saka pinili ang pinakamakisig sa kanyang mata. Matapos nun, isa o dalawa na lamang ang natira. Ginawang kalaguyo ni Annie ang ilan sa mga alipin na natitipuhan niya. Ang kakaiba ay lahat ng magiging kalukadidang nitong si Annie. Makalipas lamang ang dalawang linggo o isang buwan ng pananatili sa mansyon ay matatagpuan na lamang ito na walang buhay. Makalipas ang ilang taon, tila ba naging hatol na ng kamatayan sa kung sino man ang mapipili ni Annie na lalaki namang alipin na sa mansyon niya ay mananatili. Natigil lamang si Annie sa pangongolekta ng aliping lalaki nito nang siya ay makapag-asawa ng 2 beses pa.
at pareho ang dalawang asawa niya ay hindi na rin nagising pa. Kaya naman nang muling magpatawag si Anne ng aliping lalaki, napili nito ang magiging manugang sana ng isa sa mga alipin nito na tinatawag nila na si Tandang Taku. At dahil alam na nila ang sasapitin nito sa kamay ng malupit nila na si Annie, ayon sa tala na naglaban ang dalawa, si Tandang Taku pala ay isa ring napakagaling na mambabarang. Pinanood ng buong asyenda ang pagpapalitan ng dalawa ng sumpa sa isa't isa. Naging madugo ang labanan ng dalawa hanggang sa isang araw, hindi na lamang nagising itong si Anne. Ayon sa tala na kasaysayan na bukod sa mga insekto na lumalabas sa katawang lupa nito, ay nakakadena rin ang mga kamay at paa nito. Ngunit sa investigasyon na lumabas na ang kadenang ito ay inilagay na lamang matapos na siya ay malagutan ng hininga. Ayon sa paniniwala na ang kadenang ito ay inilagay upang huwag makaalis ng katawan ang malamang na yamot na kaluluwa nitong si Annie. Ginawan ito ng libingan malapit sa tirahan ng kanyang mga alipin. Ito ay upang patuloy madasalan ang kanyang huling himlayan upang hindi na makakawala ang kanyang kaluluwa. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa saang alipin na si Tandang Taku ay pumanaw. Doon nagsimula nang makita ang aparisyon ng biyudang si Annie na sakay ng kabayo nito at paikot-ikot sa buong plantasyon. May hawak-hawak pa ito na latigo at matalim kung makatingin. Ayon sa mga bumibisita sa mansyon ng Rose Hall, makikita ang kaluluwa ni Annie na nasa balkonahe. Tila ba may inuusal pa ito na kung ano-anong mga dasal. Mas naging maugong ang multo nitong si Annie nang minsan ay magsagawa ng investigasyong paranormal ang isang grupo at sinasabi na sinapian ni Annie Palmer ang espiritista na si Eileen Garnett. Sa pamamagitan ni Eileen, ikinuwento nito ang totoo daw na naganap ng ika-1800s pa, kasama na dito ang kumpisal sa mga kasalanan na ginawa niya. Ito ay daang-daang taon na ang nakararaan. Magpasa hanggang ngayon walang nananatili sa Rose Hall at wala ring nagtangka pa na doon ay tumira. Ito ay dahil bukod sa mga aparisyon, sinasabi nila na tila ba mayroong namamahay na dyablo sa bahay. Mga Katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa barang o sa kapangyarihan ng kulam? O ang kwentong ito sa tingin ninyo ay pawang kathang-isip lamang? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang mga mapipiling sagot po ay mananalo ng 100 GCash load. Mga Katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.